Sabi niya dito, gusto naman makalikom ng pera si Jonathan mula kay Thinking Buddy, ka-business, Boss Waki. Sunod niyan si LB Vlog, tas kay Ate Inday Jen. Trabaho ka. Ano masabi mo? Kung magtatrabaho ako, may mga vlogger naman tumutulong sa akin. Para sa manding yun eh. Dito na ako magtatrabaho sa vlogger. Para medyo malaki-laki ang kita ko. Anong trabaho? O tsaka sikat ka pa, nakikita ka pa sa YouTube. Ayun. Eh, kung magtatrabaho ko sa iba, hindi ka naman sikat, hindi ka nakikita sa YouTube. Kaya ayaw ko ng ganun. Ay medyo mahirap kasi yun yung mga vlogger. Medyo madali lang. Kaya doon ako, kung magtatrabaho ko, doon ako sa vlogger magtatrabaho. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Tan, may tanong ako sa'yo. Napanood mo ba yung video ni Mama Sang, namin ni Mama Sang sa'yo? Napanood ko, natawa nga ako dun eh. Napanood mo rin? Ano masabi mo kay Mama Sang? Kala ko, hindi na pala siya. Ganon? Natawa lang ako. Yung sabi mo na tuloy na siya. Okay. Kaya So, pinaka-apply na rin ako. Nakapatilaw. Kaya yung sabi mo naman kasi, totoo naman yan na na hindi naman alam ang buhay ko dun. Kaya ako, oo. salamat yan kay Mama Sang. Oo. At paano may kumpiri sa akin. Ayun. Salamat Mama Sang. Sinampayan mo rin ako kasi tama rin sinabi niya na huwag usigahan yung tao kasi wala naman sa totoong buhay sa personal. Nakikita na sa YouTube. Kung nandito sila may sagot na sa buhay ko. Jonathan kasi Mama Marita. Salamat Mama Sang. Yung kampi mo sa akin. Kasi mga basal ko kasi wala naman sila rito para magsalita ng ganyan sa akin. Yun lang. Salamat kay Mama Sang. Sige. A few inches later. Ayan, mga ka-wasi, mga kalinda, mga business. Eto, nandito na naman ngayon sa akin si Nanay Marita at saka si Jonathan. So, dating gawi. Siguro, kausapin na rin natin sila para malaman din yung kanilang saloobin, no? Kasi nga, may sinasabi sa akin si Jonathan tungkol doon sa mga in-upload kong video nung mga nakaraan na maraming nagbabas sa kanya, pati na rin sa akin, no? Babasahin ko yung mga comment sa kanya para maintindihan niya kasi si Jonathan di marunong magbasa. Para maintindihan niya. At tignan natin kung ano ang magiging reaksyon niya, kung ano yung sagot niya doon sa mga sinasabi sa kanya ng mga solid subscriber natin. Actually, hindi naman masasabing pure pangbas yun, Jonathan eh. Kumbaga yun ay bad comment. Sabihin na lang natin ay negative comment para sa'yo. No? So, ayan. Interviewin na natin mga kawaki, mga kabisnes, mga kalinda. Itong mag-ina. No? Medyo nag-Christmas muna ako ngayon kasi nasa gilid kami ng kalsada at nasunog yung basurahan doon sa may bandang Fairview, yung usok maabot hanggang dito. Medyo maangto yung usok, ano? Tapos sabayan pa ng amoy ni Jonathan at saka ni Nanay Marita na medyo simuton, humot-humot, baho-baho. Kaya, ayan. Christmas muna ako, mga kawaki, ha? Ayan. Ayi, tira. Kagaya ng sinasabi nyo na lagi akong pupuntahan ni Jonathan. Tama naman kayo kasi si Jonathan, sa atin lang niya nakita mayroon siyang kakampi. Mali ba ako, Jonathan? Tama. Oo. Kuya wak lang ako ng tarong lakampi. Ayun. Diba kasi masyado ko nilalagay yan eh. Hindi ka na nagugustuhan eh. Ha? Saka ano naman, wala man akong ginagawang masama para magsalita sila sa akin ng ganyan. Saka binabas nila ako. Ang ginagawa ko lang, tinutulak ko yung mama ko sa araw-araw. Nagpapagod ako dyan. Ano sabi mo? Ang ginagawa ko lang kay mama, sa araw-araw tinutulak ko yung waiter niya para mangingi kami ng kunting pagkain lang.
Paano nyo ako masabihan ng ganun? Eh, wala man akong ginagawang masama sa inyo tsaka sa mga tao. Tinutulak ko sa araw-araw tapos hindi ako makatrabaho, babasin nyo ko. Eh kung nakakatrabaho ko tapos hindi umiiyak yan, makakadiskarte naman ako, makakatrabaho ko. Kasi nga, Tan, ang sabi nila, ng mga nagko-comment, na sinasabi nila na malakas pa naman daw ang katawan mo, pwede ka pa naman magtrabaho, bakit ka umaasa sa panglilimos o kaya sa pangingi at saka sa mga sponsor? Anong masasabi mo doon? Umiyak na nga si mama ko pag iniwanan ko, anong gagawin ko? Di pa bayaan kung magagalit yan tapos hindi titigil. Eh kung paano yan, namumula yan pag umiyak, namumula. Nawala na nga ang ano yan urirat eh. Doon eh, tapos pag iniwan ko yan, hindi mapakali yan. Anong gagawin ko? Isasama ko. Di, double pagod ko na. Hirap na nga magtulak araw-araw eh. Tapos magkataon pa ako mag-starte. Di kami dalawa na lang magtutulak, mangingi. Di ba tama? Oh. Oo. Anong gagawin ko meron bang ganun? Double pagod na yan. Kaya nga tanungin para malaman. Eh kung makita nyo lang sa araw-araw ginagawa kong paghihirap dyan eh. Maniniwala kayo tapos kung magsalta kayo sa akin, ganun-ganun na lang. Hindi nyo naman nakikita ng paghihirap ko doon. Mama ko sumagtulak. Para mabuhay lang kami. Eh kung di umiyak yan tapos naiiwanan ko yan, nakakatrabaho naman ako ng maayos eh. O nga, text man talaga, maniwala kayo sa akin. Alam ni Ate Jen yan, tsaka mga tao doon, umiiyak yan. Sandali lang sana, no? Ang tanungin kita, no? Yung sinabi mo kanina na nawalan ng urirat, ano ba yan? Nawalan ng malay si nanay? Oo, nawalan yan doon sa inupa namin. Bakit? Kasi nagagalit. Di ba may upo kaming dati, yung higaan? Oh. Pinapahiga ko ay humiga. Oh. Gusto lang mahiga lang siya sa wheelchair. Oh. Tapos nakulitan sa akin, nagagalit. Hindi ko tinigilan na kinukulit ko. Yun, nawala na nga. Kaya nakala ko wala na eh. Yung pala sabi naman, nakala na namin. Buhay pa. Oo. Bakit wala ka doon? Bakit ano ba ginawa mo noon na wala ka doon? Hindi nandun ako, nagtatayo lang kami. Nang? Para nag-aaway lang kami. Ah, Nag-uusap na kami, nagsasagutan. oo. Tapos hindi ko natigilan. Mukhang nabigla lang siguro. Alam nga ni Kuya yan dati, yung sinabi ko na. Yung doon pa kami ng upang, yata dyan sa unang tinira namin. Tagal na yun. First time lang nangyari yun eh. Tuloy dyan. Ano kasi, hindi ka makakatulog sa wheelchair, ayaw niya. Kasi umiyak-iyak, magagalit. Teka lang, sandali. Ibig mong sabihin, kung halimbawa, magtrabaho ka, siyempre iwanan mo si Nanay Marita. Ano bang magiging problema doon? Umiyak na, ayaw niya kasi. Gusto niya lagi ako sa tabi niya. Ha? Gusto niya lagi ako nandito sa tabi niya. Bakit daw? Bakit? Ewan ko, di ba ayaw niya umiiyak? Oo, ayaw niya yan, tumatango. Bakit na ayaw mong lalo si Jonathan? Hindi niya lagi ako sa tabi niya. Bakit? Mapano daw ako siguro. Baka anong mangyari sa akin, baka natatakot na mawala ako. Kasi na lang mag-isa. Baka ganun ang feeling niya sa akin. Kaya ganun, na gusto niya lagi ako sa tabi niya. Kaya nararamdaman niya kasi baka mapano ko, Hindi, kasi Tan, di ba nagkaroon ka na rin sakit na nung nakaraan nga, nagsuka ka ng kulay pula, no? Oo, di ba? So, hindi ka rin nagpa-check up sa doktor. Dapat nagpa-check up ka rin para malaman kung anong klaseng sakit mayroon ka. Di ba? So, siguro, yun din yung isa sa inaalala ni Nanay Marita. Kaya hindi kanya pinapayagan na lumayo. No? At saka, siyempre, pagkakailangan niya ng pangangailangan niya, halimbawa, yung ihi siya o magdudumi siya, kailangan nandoon ka sa kanyang tabi, no? So, mga kawaki, mga kalinda, yun ang sinasabi ko sa inyo na itong kalagayan ng mag-ina na to ay dapat medyo malawak ang pangunawa natin dito. Dahil kung
one side lang yung ating pag-iisip. Tinitignan lang natin yung bahagi na si Jonathan, malakas pa naman ang katawan, hindi magsatrabaho, eh talagang hindi maganda pakinggan. Hindi maganda sa tingin ba? No? Pero sa totoo lang, ang sitwasyon nitong mag-ina ay medyo mahirap talaga. Yung mga kawake, ito yung in-upload ko nung nakaraan na may pamagat na sino nga ba ang tunay na nagkasala? Yung nanguhusga o yung inuhusgahan. Dito kasi maraming mga nagko-comment dito ng negative comment. Napapanood ni Jonathan yung video ko, pero hindi niya na unawaan yung mga comment nyo, yung mga sinasabi nyo dito sa comment section. So, para maintindihan lubos si Jonathan kung ano mga sinasabi ng mga nagko-comment, babasahin ko at titignan natin kung anong reaksyon niya, no? So, okay lang sa'yo, Jonathan? No? Ito kuya. Okay. Para malaman ko rin. Ano? Para malaman ko rin ang Okay. basher sa akin. Ito, si Chona Bermijo, no? Ito ang comment ni Ma'am Chona. Gusto kasi nila, ko lang, sanay sila sa labas, lang kaya hayaan na lang sila kung saan nila gusto, yan ang nakasanayan nila. God bless, Sir Wakiwat, ang buong pamilya mo. Anong masasabi mo rito sa comment niya? Hindi, kahit nung pasanay naman kami talaga sa may bahay pa kami tsaka sa labas. Para sa naman kami sanay na eh. Kasi mahirap lang kami, sanay kami sa hirap. Kasi mahirap lang kami, kaya kami sanay. Mahirap lang kami, kaya kami Ang sanay. comment niya sa'yo, hindi ito masama. Oo nga. Ang comment ni Ma'am Chona sa'yo, ay hindi masama. Hindi ito pangbabas. Ito yung nakikita niya sa'yo. Ayun. Oo. So, ano bang masabi mo dito sa mga tao na ganito ang sinasabi sa'yo? Hindi naman masama to. Yung sanay sabi niya doon sa amin sa labas, Yan yung nakasanayan nyo. ay wala talaga kaming choice eh. Talagang doon kami sa karsada. Titira doon sa karsada. Kaya talagang mapipilitan. Oo. Wala kang magagawa. Kaya ganun. Kaya sabi niyang sanay kami sa ganun. Sa kami titira, di wala. Di doon kami. Kung wala kami yung matira, di wala kami ron. Sige, ito naman pangalawang comment, ano? Ito may isa pa rito. Ito ay komento ni Florencia Leonor. Sabi niya dito, maayos buhay nila kay Kabisnes. Ginawa, lumayas, gusto lang ng mga viewers, maging makatao sila, matutong, makisama, maligo sila, mag-ina, kahit mahirap, basta malinis. Okay lang yon. So, yun ang advice niya sa'yo. No? Ayan. So, ito pa, basahin natin dito. Sabi niya dito, good DM. Sabi naman ito ni Shirley Lim. Good DM, Kawaki. Dapat po bago bigyan ng tulong, maligo muna sila. Huwag matigas ang ulo. Maligo na kayo lagi. Anong masasabi mo rito? Naligo na nga kami, yung nakaraan kila Kuya Kabisnes eh. Ayun. Naligo na nga kami pati ako. Paliligo lang namin nakaraan. Kaya malinis na kami oh. Paliligo lang namin kila Kuya. Kasi, yun ang sabi ni Kuya, patakaran niya yun eh. Kasi naligo kami, tsaka yung babalik doon. Malapit na kami bumalik doon, mga ilang araw na lang. Babalik na rin kami doon. Babalik na kayo doon. Kasi hinintay ko lang yung papalitan ng gulong. Kasi, pinukatan na yun eh. Nakakilala na, bibili na. Huwag mo na lang tayo yun. Bumalik ka na doon kanina ni Kabisnes para maasikaso na yan. Tapos, yung gulong naman, pwede naman na balikan mo lang yan saka kukunin ang gulong eh. Tapos si nanay, nandun lang, maiwanan doon sa kanila ni Kabisnes. Yun No? nga yun. So, ito pang isa na comment. A few inches later. Ikaw ang tinutukoy dito, marunong ka kasing makinig, Jonathan. At
matutong huwag maging doble kara. Kung sino kausap mo, sinisiraan mo yung iba. At kung sa iba naman, yung unang kinakausap, masama na rin sa iba. Ibig sabihin, doble kara ka raw. Kapag ka nakausap mo yung ibang vlogger, iba naman sinasabi mo. Sinisiraan mo yung iba. Ano masasabi mo rito? May nasabi lang kasi akong doon sa ibang vlogger, na hindi naman nila kasi nasabi ng tama yung sinasabi nila sa akin. Kaya ako nasabi na ganun din. Kasi nagkakamali rin sila magsalita sa akin ng isang paliwanag eh. Kaya sabihan ko rin ng ganun. Pero tama lang din niya sinasabi, hindi ko naman din sasabihin ng ganun. Kaya ganun Ibig nangyari. sabihin, kaya ka nagre-react ng ganyan, na ang dating kasi parang sinisiraan mo sila kasi nga, sa tingin mo, hindi tama yung sinasabi nila laban sa'yo. Hindi rin tama yung sinasabi nila minsan sa akin. Ayun. So, yun ang pangunawa mo. O yun yung masasabi ko lang. Okay, dito tayo sa sabi niya dito, gusto naman makalikom ng pera si Jonathan mula kay Thinking Buddy, ka-business, Boss Waki. Sunod niyan si LB Vlog, tas kay Ate Inday Jen. Magtrabaho ka. DSWD lang ang talagang kumikilos kay Jonathan. Dapat daw, DSWD daw talaga kayo. At saka kailangan daw, magtrabaho ka. Ano masabi mo? Kung magtatrabaho ako, may mga vlogger naman tumutulong sa akin. Para sa man din yun eh. Hindi na ako magtatrabaho sa vlogger. Para medyo malaki-laki ang kita ko. So, ang tinutukoy mo pala, kakaiba ito, mga kawaki, mga kabisnes, mga kalinda. Oo nga naman, trabaho din naman itong vlogger ka eh. Kasi tulak, panayan tulak mo dito kay nanay, no? Paikot-ikot, no? So, yun ay tinuturing mong trabaho. O, tsaka sikat ka pa, nakikita ka pa sa YouTube. Eh, kung magtatrabaho ka sa iba, hindi ka naman sikat, hindi ka nakikita sa YouTube. Kaya ayaw ko ng ganun. Ay, medyo mahirap kasi yun yung mga vlogger. Medyo madali lang, kaya doon ako, kung magtatrabaho ko, doon ako sa vlogger magtatrabaho. Kikita ka kapag ka may mag-sponsor. Oo, Ayun. masarap ang pagkain. Masarap. Oo, tsaka lang, ayahay lang ng konti. Oo, yan. Eh, pagka nagtrabaho ka, medyo mahirap. Medyo mahirap, parang contraction eh. Oo nga, Patay tayo dyan, Jonathan. Lalong maraming nagagalit tayo rito. totoo naman kasi sikat na kasi ako. Ay, sikat ka na. Ako, marami na akong sila. Binabati nga ako doon eh. Kaya, Ay, ganun. totoo naman, namin sikat talaga ako. Ito yun. Narinig niyo, mga kawaki. O, dito na tayo, pangalawa. Shout out kay Kwan. Yun nga. Hook Vlog. Hello. O, dito tayo kay Susan. Sabi naman ni Susan, wala pinakikinggan yan, sarili niya. Sinusunod kasi nga gusto lang talaga niyang ipaghanap buhay ang ina. Kahit ako, di ako tutulungan niyang ganyang tao. Hindi niya daw tutulungan yung katulad mong tao. Ano masabi mo rito? Gusto mo lang daw, ginagawa mo lang hanap buhay yung nanay mo eh. Hindi, tinutulungan ako ng mama ko eh. Sino ba magtutulak niyan? Kasi sino bang mag-aalis ng tayo niya sa puwet? Pag tumatayan, inaangat ko yan para lumabas yung tayo. Oh. Sino gagawa? Di ba ako? Oh. Kaya nga inalagaan ko. Oh. Ayaw nga ako pumayag, umiyak eh. Gusto niya lagi akong sa tabi. O di ba tama kuya? Oh. Kawawa naman pag iniwang ko. Sino mag-aalaga dyan? Wala. O paano ako magtatrabaho? Sino mag-aalaga? Ibang tao. Hindi nga kano-ano nila. Ako lang gagawa niyan. Paano ko maiwanan yan? Eh pag tumaya ang baho niya tapos Ano? pag tumaya ang baho, inaangat ko yung puwit yan. Lumalabas maraming tae. Oh. Oo nga. Oy, pasintabi sa mga kumakain dyan. O, sorry po, totoo po. Tsaka, Magpasintabi ka sa kumakain. makasintabi po, totoo naman po yun eh. Oh. Ako lang pong katulang yan. Para nakakaraos sa pagkain niya kasi naiipit hindi ganon niyang naitatay pero pag ginagano ko, lumalabas. Oh.
Totoong di kawawa naman kung iwan ko. Ayaw magpaiwan. Paano kung makakatrabaho niyan? Oo. Mali rin kasi yung sinabi nila sa akin na ganun. Magtrabaho, iwan ko. Wala nga ako maiwanan eh. Wala. Pero kung halimbawa may maiwanan ka, payag ka naman. Pwede naman kuya. Meron naman tumitingin nag-aalaga ng konti. Kaso wala eh. Ayaw nga rin pumayag, umiiyak. Umiiyak. Tapos, ako lagi masama sa mga baser. Di naman nakikita ng mga baser na yung paghihirap ko sa mama ko. Kasi wala naman sila rito na nakikita ako. Ano ginagawa ko. Kaya yung mga baser ko dyan, best tulungan nila ako. Binabas nila ako pababa. Ayaw nila ako tulungan. Tapos, para sa mama ko ng tulong. Pumunta kasi sila rito para maniwala sila totoo. Hindi nila nakikita sa YouTube lang. Nakikita nila sa YouTube lang eh. Hindi naman nakikita sa personal eh. Sa personal talaga para makita nyo. Ngayon, ito naman ang pangalawang may susunod na tanong, ano? Ito ay galing kay Mama Tess Sia. Yan, shout out kay Mama Tess Sia, ano? Sinungaling yan. Lahat ng tumutulong sa kanya, sinisiraan niya. Kahit si ka-business, sinisiraan yan. Na-memorize niya yung advice ni ka-business, kailangan. Ano masabi mo rito? Yung inamin ko na, yung sinabi ko kay business kasi, nagkamali rin ko siya ron, tsaka Nagkamali ka. nagkamali ako sa lanang ko rin, tsaka humingi na akong tawad na kay kuya ka-business, pati kay ate. Pero ngayon, di ko na inuulit. Inaayos ko na, tsaka ayos na kami ni kuya, hindi ko na ginagawa dati. Hindi, sila nagsabi sa akin na hindi maganda. Kaya ako sinasabi na ganun din sa kanila. Okay. Sabi sa akin nung nauna eh. Kaya ako naman nasasabi ko na ganun. Okay. Sige, yun ang sagot mo. Yun lang. O dito tayo kay 20 Maricel. Kay Maricel. Bigyan mo ng pagkain, ayaw nila. Gusto nila, pera lang. Pag pagkain, doon, hindi nila kinakain. Wakiwak. Nakikita na namin ang bahay na tinitirhan nila dapat maayos. At maganda ba't? Magkano ba dapat pagkain ang ibinibigay? Kasi, yun ang needs nila. Yun. Yung bahay daw na ipatirhan sana sa inyo ni Ate Jeannie, nakita na daw nila. Ngayon, maganda naman daw at maayos yun. No? Kaya lang, yung sinasabi niya dito, ba't magkano daw dapat ang kailangan mo? Para sa pagkain araw-araw. Alimbawa, sa isang araw, magkano ba dapat? Mga... Bibila kami ng kanin, 2, 30. Tapos yung ulam, 50. 80. 80 sa isang araw. Pag bumibili kami. Magkano? 80 isang araw. So, 100 kasi na sa inyo yan. May 20 pang Sobra. sobra. So, yun, ang budget pala nila ni Nanay Marita, sa bagay, almusal, tanghalian, hapunan, ay 80. Sa bagay, tipid na yan. No. So, kasi na yan sa inyo. No. So, ito may pangalawang tanong dito. Tanong naman ito ay sabi naman ito ni Florencia Leonor. Namimili po yan ng pagkain. Ayaw niyang pangit na bigas. Gusto nila McDo at Jollibee. Anong masasabi mo rito? Totoo naman kung masarap McDo at Jollibee. Totoo pong masarap ang McDo at Jollibee. Kasi sino kumakain ng ganun paborito. Tama namang kinakain po namin ganun. Sino ba naman ayaw, no? Kakain ka naman ng sorry na, kakain naman yan. Sorry na. Siyempre, magkaganyan ang naririnig na bibigyan pa sa pagkain na sabihin nila Marty ka. Sorry na po. Hindi ko po alam. Pagkain pa rin.